100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan, na kung saan araw-araw po nating napapakinggan alas 5 hanggang alas 6 ng umaga dito po sa New Gen FM 100.7. At salamat po sa Diyos sa patuloy po na biyaya, pagpapala na ipinagkakaloob po sa atin at sa pagkakataon na tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos sa bawat paggising natin sa umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid, saan man po kayo naroroon. Nawa ang biyaya ng Panginoon, kalakasan, kapayapaan, pag-iingat ng Panginoon ay patuloy po na maranasan natin at ng ating mga pamilya sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Batiin po natin ang ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan at sa lahat ng barangay na sakop ng bayang ito at maging sa mga neighboring towns o Bulan, dyan sa Erusin, Matnog, Magallanes, dyan sa Huban, at maging dyan sa mga isla ng Ternate, sakop ng Northern Samar, at maging dyan sa isla ng Tikaw Island, Masbate. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Welcome to our program. At sa umagang ito, ipagpasalamat po natin sa Panginoon na tayo po ay kanyang ibinangon, ginising na may kalakasang pisikal, at ang ating pong mga hininga at buhay ay patuloy po nating ipaglingkod sa ating pong Panginoon. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon ay karapat-dapat nating luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. To God be all the glory. Batiin din po natin ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan tayo po ay mayroong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo mamaya sa ating prayer meeting alas 3 ng hapon. Diyan po sa ating panambahan sa UPC Magsaysay Bulan. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At ang ating congregation dyan sa Santa Remedios Bulan, good morning din po sa inyo, mga kapatid. Patuloy po tayo na magpakatapat, magpakatatag sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Maging ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. At patuloy po nating in-encourage ang bawat isa. Patuloy tayo magpagamit sa Panginoon for soul winning and evangelism. I-share natin ang salita ng Diyos na ating natututunan. Kung ito ay naniniwala tayong ikaliligtas, ikabubuti, huwag nating sarilinin lamang, kundi sama-sama nating ibahagi po ito sa iba upang marami rin ang magtamo ng kaligtasan. At sa ating mga viewers sa Facebook Live, sa page ng UPC Bulan Church, welcome to our program, mga kapatid. Sa lahat ng ating mga followers ng page ng UPC Bulan Church, salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagsuporta sa ating page upang marami pa po ang maabot ng mga kaluluwa at maligtas, mga kapatid, sa pamamagitan ng ebanghelyo na ating pong patuloy na ipinaglilingkod sa programang ito. Purihin ang ating pong Panginoon. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, yan man ay katanungan, yan ay prayer request marahil, yan po ay mga testimonies, kung paano kumikilos ang Panginoon sa inyong buhay sa pamamagitan ng pagsubaybay sa programang ito. Mari po kayong magpaabot ng iyong mga mensahe sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid.
Patuloy po tayo sa ating pong programa. Ang ating pong mga schedule ng gawain ay pinag-aanyaya po natin sa Panginoon. Prayer meeting po mamaya dyan sa Magsaysay Congregation Bulan, alas 3 ng hapon. At pagdating ng alas 5 or alas 4 ng hapon, may Bible study po dyan. Dyan po ako mamaya sa Hipulye family, kina Brother Rigor. Dyan po sa Zone 7. So magkita-kita po tayo dyan mga kapatid. Dyan sa may Boulevard mga kapatid. Alas 4 ng hapon. Pinapangunahan po ang grupo ng Bible study dyan. Nina Brother Raymar, Sister Madeline. At ng kanilang evangelism team. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo mamaya at together with your visitors ating pong Bible study. Paggaling ko po sa Magsaysay sa prayer meeting ay tutuloy po ako dyan sa Zone 7. Purihin ang Panginoon at batiin natin ang ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng Barangay Utabi, Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon mga kapatid. At batiin natin si Brother John Rex Bagaw. Pagalingin ka po ng Panginoon sa iyong pinagdaanan na karamdaman bagong opera sa appendicitis. Nawa ang kagalingan, complete recovery ay ipagkaloob po ng ating Panginoon. At ganoon din ang Hirangko family, good morning po sa inyo dyan. Bagaw family, maging ang Orlino family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. At lahat ng mga dumadalo po dyan sa ating pong Bible study, maging dyan sa Bagong Silang, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Ang Burabo family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Si Nestor Lois at lahat ng mga kabataan na masigasig po dyan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Batiin natin ang ating mga viewers sa Facebook Live, mga naka-online ngayon. Sister Nida Orlanes from Cebu, Sister Eleanor Giocado sa Pasig. Good morning po sa inyo dyan. Si Sister Jane Ioy sa Zone 7 and Sister Hannah May. Maging sina Sister Carido, Perpetua Carido, good morning. Sister Yuli Albao, amen. Pakishare na lang po mga kapatid sa mga ka-friend nyo sa Facebook. Ipag-invite po natin ang ating programa upang makatulong tayo sa ating mga unbelievers na kamag-anak, kaibigan at mga kakilala upang ang salita ng Diyos ay patuloy po na transmit natin sa mga taong nangangailangan ng ebanghelyo ng kaligtasan. So, ito ay pinaka mabisa din na paraan ng evangelism sa online mga kapatid. Na hindi man tayo makarating personally sa malalayong lugar, mga kapatid, dahil limitado tayo bilang mga tao. Gayunpaman sa pamamagitan nitong technology ay madali nating maipapaabot sa sino mang kakilala natin, kamag-anak natin sa iba't ibang panig ng mundo na nangangailangan po ng kalinga ng Panginoon at higit sa lahat ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Salamat din sa management ng istasyon ng Newgen FM 100.7 sa patuloy pong pribilehiyo na ipinagkakaloob sa United Pentecostal Church na ang istasyong ito ng Newgen FM ay maging kasangkapan ng Panginoon upang ang apostolikong pananampalataya at katotohanan ay patuloy pong mapalaganap sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Paki-update po ako mga kapatid kung malinaw po tayo sa radyo na naririnig ngayon. Mga kapatid, kung may mga kailangang i-adjust ay ma-inform po tayo. So, salamat sa ating Panginoon. Patuloy po tayo sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. At paalaala sa lahat ng mga tatay, ayan, lahat ng mga member sa church ng United Pentecostal Church, ng mga tatay, AMD, Apostolic Men's Department,
Sa darating pong Friday ay meron tayong conference sa lugar po ng Kamalig Albay. Kaya ang ating pagsamba ay sa linggo po lahat. So wala po tayong pagsamba dito sa bulan na araw ng Sabado dahil Friday and Saturday kami po kasama mga tatay ay attend ng AMD conference sa lugar po ng Kamalig Albay at ang inyong lingkod ay isa sa magle-lecture po doon mga kapatid. Ang ating pong alis ay Friday ng alas 5 ng umaga at ang uwi po ay Sabado ng gabi. So yan po ay 2 days sectional conference ng Apostolic Men's Department under United Pentecostal Church Section 3. So yan po ang ating mga adjustment. Kaya ang ating pagsamba po sa UPC Bulan, Magsaysay and Iquirino ay araw ng linggo. Diyan po sa Magsaysay Congregation, ang pagsamba dyan ay linggo alas 6:30 ng umaga. At sa Iquirino ay linggo din po alas 8 ng umaga. At diyan po sa Santa Remedios Bulan Congregation ay linggo din po alas 7 ng umaga. So mag-a-assign lang po ako ng mga magpipreach sa dalawang congregation na hindi ko mapupuntahan dahil halos po yan ay sabay-sabay mga kapatid. Purihin ang Panginoon, and for more inquiries ay mag-text po sa 0951-932-0038. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning kay Sister Mirna dyan po sa Kuwait. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Dumadami po yung mga viewers natin dyan sa Kuwait, maging dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Good morning po sa inyo dyan. Dyan sa Dubai, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Aliyah Sadol, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging dyan sa Italy, marami tayong mga viewers po dyan. Pagpalain ng Panginoon ang Cabrera and Nanit family. At ganoon din dyan sa US, si Nanay Erlinda Prut, pagpalain kayo ng Panginoon. At dyan sa Singapore, ang aking classmate, Sister Jocelyn Marmol. Good morning po dyan sa Singapore. At dyan sa Palau, ang dami po nating mga viewers po dyan sa UPC Palau. At good morning to my brother Serafin Akiwo and Sister Nanette dyan sa Bulan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Regine Chuji ng UPC Japan, ganun din Sister Christine at si Sister Cherry dyan po sa UPC Japan. Maging dyan sa Malaysia, UPC Sabah Malaysia, si Pastora Piñaranda, good morning po sa inyo dyan, and to the whole congregation. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging yung ating dating estudyante sa Bible School na naandyan din ngayon sa Sabah, Malaysia, Sister Joy Montilla, good morning po. Sister Jocelyn Rosol, dyan po sa Pangasinan. Sister Virgie Flores, dyan po sa La Union. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So hindi ko man po marahil maubos na mabanggit. Alam po ng Panginoon kung gaano ang inyong kagalakan na patuloy na subaybayan ang programang ito. At mapagpala po lalo ng Panginoon ang inyo pong mga kaluluwa, mga kapatid. So purihin ng Diyos, patuloy po tayo sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Praise the Lord. Binabati natin si Nanay Levi dyan po sa Barangay Hamor-Awon, Bulan. Ganun din si Nanay Ida. Good morning po sa inyo dyan. At maging dyan si Kuya Amon and Ate Kaling dyan po sa Barangay Monte Calvario. Maging ang Oseo family, good morning po sa inyo dyan. At maging sa Daganas, Brother Jason and Sister Agnes and family at ang grupo nyo dyan sa Barangay Daganas ay i-bless po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid.
At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan at kadakilaan sa aming pong mga buhay. Na sa anumang sitwasyon at anumang panahon, nananatili kang mabuti, Panginoon. Nananatili kang tapat sa aming pong mga buhay. Panginoon, patawarin mo kami, dalisayin mo ang aming puso at gawin mo pong karapat-dapat sa iyong banal na harapan sa umagang ito. Abutin mo po ang kalagayan ng aming mga taga-subaybay, saan man sila naroroon, sila man ay nakasubaybay on air or online. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pagkilos sa buhay ng aming mga taga-subaybay. At patuloy mong katagpuin ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kagalingan sa mga may taglay na karamdaman, pagkaloob mo po, Panginoon. At maging sa mga nasa kapighatian ng buhay, kagipitan, kawalan, patuloy kang mag-provide, Panginoon. Yamang iyong ipinangako na kung uunahin namin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag mo sa amin. Kaya Panginoon, abutin mo po ang kalagayan ng aming mga taga-subaybay, saan man sila naroroon. Ganon din ang mga OFWs na patuloy pong dumadami na sumusuporta po at sumusubaybay sa programang ito. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, saan man silang bansa naroroon, ang kanilang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Nawa ay palitan mo ng pag-asa at kaaliwan sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na mararamdaman nila every time na sila ay nakasubaybay sa programang ito. At ang liwanag ng iyong banal na salita ay magbibigay sa kanila ng pag-asa na sa kabila ng pangungulila, Panginoon, at pagtitiis, maramdaman nila ang kapangyarihan ng iyong banal na presensya na magbibigay sa kanila ng kalakasan, pag-asa upang patuloy nilang abutin ang kanilang mga mithiin sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at dalangin po namin magyang himpilang ito ng Eugene FM na patuloy mong kinakasangkapan upang marami pa ang maabot ng mga kababayan po namin ng salita ng Diyos dito po sa bayan ng Bulan. Ikaw po ang patuloy na magpala, Panginoon. Bless the United Pentecostal Church Ministry sa bayang ito ng Bulan. At lahat ng mga prayer request na amin pong nare-receive sa page ng UPC Bulan Church ay patuloy naming sama-samang itinataas sa iyo. Pagkalooban mo po ng katugunan, magligtas ka ng marami pang mga kababayan po namin. At ang programang ito ay patuloy mong pagkalooban ng matatagumpay na resulta. Marami ang magtamo ng kaligtasan at kaliwanagan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Salamat po, Diyos, sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sister Gemma Guelas, thank you for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Santa Remedios, Bulan, at ang inyong family. Maging si Brother Ray Galo Sr., good morning. Sister Cecil Adjok, good morning po sa inyo. Sister Rebecca Montemor, Sister Beth Angeles, Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Sister Egina Banisok Tayab, Sister Cristita Bugayong, si Ampi Balingit, thank you for watching. Okay, so mga kapatid, I think hanggang dyan na lang muna ang ating pong pagbati. Alam po ng Panginoon ang inyong kagalakan
sa pagsubaybay sa programang ito. I-bless po kayo ng ating Panginoon. So, tayo po ay dadako na sa Word of God, mga kapatid. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng Psalms 119 verse 71 to up to verse 72. So, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Psalms 119 verse 71 up to verse 72. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Sa Tagalog, mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutunan ang mga palatuntunan mo. Ito po ay statement ni David, mga kapatid. Ayon sa kanya, ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ang ating topic ngayon ay pinamagatang The Ministry of Affliction. Ang ministeryo ng kapighatian. Affliction. Praise the Lord. Maaring magtataka ang ating mga kababayan, ano ba ang mabuting bagay na naidudulot ng kapighatian? Sa katunayan, it is in our human nature that we want to be comfortable. Walang nagnanais na siya ay dumaan at makaranas ng kapighatian ng buhay. Sabi sa Bicol, kapigaduhan kan buhay. So, nobody wants to be afflicted. Yan yung nature natin. Walang gumugusto. Walang nangangarap na siya ay dumaan sa kapighatian. Hanggat maaari, ang gusto ng mga tao ay komportable na kalagayan, komportable na pamumuhay, mga kapatid. Kaya nga, ang tendency kapag ang tao ay may mga discomfort, ay nariyan yung pagrereklamo, mga kapatid. Kapag ang mga political leaders sa ating bayan, bansa, ay hindi na susolve yung mga kahirapan, ang tao ay hindi na komportable, ang tendency ay nagrereklamo, mga kapatid. Dahil ang nature ng tao, ang gusto natin matiwasay, komportable na kalagayan. Nobody wants to be afflicted. But in many cases, mga kapatid, or many instances, our afflictions taught us more important lessons in life. Sa realidad, mga kapatid, at hindi ito matututulan ng ating mga nag-iisip at matatalinong mga taga-subaybay, na ang mga kapighatian ng buhay ay mas maraming itinuturo sa buhay natin na magagandang aral. Karamihan sa magaganda nating kwento ng buhay, mga tagumpay, mga kwentong masasabi nating inspiring na pakinggan, ay mga kwento na nabuo sa mga panahon ng kapighatian ng ating mga buhay. And let me remind you, brothers and sisters,
that there are blessings in affliction. Merong ginto sa kapighatian. Meron tayong matututunang aral sa kapighatian na hindi natin makukuha, hindi natin matututunan sa mga komportableng kalagayan ng ating mga buhay. At yan po ay realidad, mga kapatid. Kaya nga, sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to them that love God. Ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawang sa ikabubuti ng mga umiibig at sumasampalataya sa Panginoon. Knowing that our God is the God of all season. So anumang season ng buhay ang kinalalagyan mo ngayon, our God is the God of all season. Siya ang Diyos sa panahon ng pagpapala at siya rin ang Diyos sa panahon ng kapighatian. Siya ang Diyos sa panahon ng karamdaman. Siya rin ang Diyos sa panahon ng kagalingan. Sa lahat ng season of life, He is in control of everything. Siya ay Diyos. Siya ay nasa kanyang trono bilang Diyos, na siya ang nagkukumpas ng lahat ng mga mangyayari, maging ang mga nangyari na, maging ang mga nangyayari at mangyayari pa. So kung uunawain natin, mga kapatid, ang proseso ng Panginoon, for me, in my personal experience, marami akong mga naipon na gintong aral, mga kapatid. Not literal na gold, but gintong aral kung tawagin. Sa panahon ng mga kapighatian ng buhay, kumpara sa panahon ng komportableng kalagayan. Meron ngang kasabihan that experience is the best teacher. Kaya nga yung mga matigas ang ulo, ayaw makinig sa payo, natututo yon sa kanilang mga personal na karanasan. At hindi natin yan maitatanggi, mga kapatid. Matigas ang ulo mo, pinapayuhan ka, ayaw mo makinig. Wala namang nagawa yung nagpayo sa iyo dahil hindi mo nga gustong pakinggan. Pero saan ka natuto? Doon sa personal mong karanasan nung ikaw ay nagkaroon ng mga discomfort, affliction, mga kapatid, mga hardship ng buhay na ito. Kaya sabi po ni Haring David, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Mabuti anya sa akin, sabi ni David, na ako'y napighati. Napakaganda ng kanyang realization. Kasi ang may mga tao na sa kapighatian nagagalit pa sa Diyos, sa kapighatian nagrereklamo, mga kapatid, sinisisi ang Panginoon, at minsan pag talagang hindi malago, pati si pastor nadadamay sa paninisi. Kagaya ng mga Israelites, nung sila ay nasa kapighatian na doon sa wilderness, papunta sa promised land, kasama si Moises sa mga sinisisi ng mga Israelites. Samantalang si Moises ay inutusan lang naman ng Panginoon upang pangunahan ang Israelites na makalaya sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Hindi yung plano ni Moises, plano ng Diyos na kinasangkapan niya lamang si Moises to lead
the Israelites out of the land of captivity, which is Egypt. Pero nung nahirapan na yung mga tao, mga kapatid, sinisisi ng mga tao si Moises sapagkat hindi nila lubos na nauunawaan yung kanilang pinagdadaanan. Alam nyo mga kapatid, hindi naman yung affliction yung problem. Hindi naman yung hardship ng buhay ang problema. Ang madalas na problema ay yung wala tayong tamang pagtingin sa mga nangyayaring hindi natin gusto sa buhay natin. Dahil kung nauunawaan lamang ng tao ang purpose ng Diyos sa mga affliction ng buhay natin, kaya yung lack of understanding sa sitwasyon, lalong nagpapalala sa kalagayan ng tao. Dahil may mga tao naman po na nakakaranas ng kapighatian, pero masaya ang kanilang buhay, satisfied sila. Ano ang pagkakaiba? Parehas naman may affliction. Iba ang kalagayan kung meron kang affliction, pero naiintindihan mo ang purpose ng Diyos. Kaysa doon sa tao na mayroong affliction, pero malabo sa kanya yung pagkaunawa sa layunin ng Panginoon sa kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. At ang programang ito, naway maging kasangkapan ng Diyos to enlighten you, for you to see the clear picture of God's plan, especially when you are suffering, when you are in affliction of life, mga kapatid. Mahalaga na magkaroon tayo ng pangunawa. Parang may sakit, ganito yan. Kapag ang tao na may sakit ay pinaliwanagan ng doktor saan niya nakuha ang sakit. Ayan. Believe ako doon, saludo ako sa mga doktor na matyagang nagpapaliwanag. Kasi ang mga doktor, naintindihan nila yan dahil inaral nila yan ng mahigit 10 taon. At hindi dapat i-expect ng doktor na dahil naintindihan niya yung sakit ng tao, ay agad na maiintindihan din yun ng tao na may sakit. Kaya believe ako doon sa mga doktor na nagpapaliwanag, hindi naiirita pag tinatanong. Nagpapaliwanag, alam mo kapatid, alam mo manong o tiya, ito ang sakit mo, ayan, magdidemo pa yan. Ganito ang sakit mo, may problema ka sa kidney, for example. Ayan. Ano ba yung kidney? Ano ba ang trabaho ng kidney sa iyong katawan? Ayan. Yan ang sumasala ng mga bagay-bagay na iniinom mo. Ayan. Kaya kapag inabuso mo yung kidney, pag bumigay yan, ay magiging marumi na yung mapupulyot yung iyong katawan, pati ang iyong dugo. Kaya kailangan kang i-dialysis. For example, mga ganyan mga kapatid. Kaya pag pinaliwanagan niya, ito, paano mo maiingatan ang kidney, ganito ang gawin, ganito ang gawin. Ayan. Paano alagaan? Paano naman gamutin? Ganito yan, ganito, ganito. So yung pasyente na may masamang pakiramdam, ang laking kagaanan na habang siya ay may iniindang sakit, mayroon siyang kumpletong pangunawa kung bakit ito nangyayari sa kanya at kung paano ito malulutas at kung paano rin maiiwasan. So kaya yung mga doktor, kung may mga doktor na nakikinig ngayon, malaking bagay na matyaga kayong nagpapaliwanag sa pasyente. Lalo na yung pobreng pasyente.
lumaki sa bundok, wala naman niyang kamalayan sa mga bagay-bagay. So kahit mayroon siyang karamdaman, pag naintindihan niya saan to nanggaling, bakit ganito, kailan ito gagaling, paano dapat gumaling, so makakatulong yung tamang pangunawa sa kung ano ang pinagdadaanan mo. Ganon din po sa mga kapighatian ng buhay. Sa halip na magalit ka sa Panginoon, magalit ka kay pastor dahil sa iyong pinagdadaanan, bakit hindi mo na lang unawain kung bakit mo ito nararanasan? Knowing that everything, mga kapatid, na nangyayari sa atin, happens to us, has a purpose. Merong layunin ang Panginoon, mga kapatid. So, marahil sa ating mga taga-subaybay ngayon, kayo ay umaagree sa akin na karamihan sa mga magagandang kwento ninyo sa buhay na pwede nyong ikwento sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong mga kaibigan, that will inspire them na magsumikap upang magtagumpay. Karamihan sa mga kwentong yon ay nabuo nung dumaan kayo sa mga kapighatian. Sabi ni David, mabuti sa akin na ako'y napighati. Ano ba ang kabutihan sa kapighatian? Pag wala kang pangunawa, may irita ka nga na may kapighatian kay. But with proper understanding, you will appreciate affliction. Yes, may discomfort. Pero ang ginto doon ay yung lesson na makukuha mo during the time of affliction. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So in many cases, our afflictions taught us more important lessons in life. There are blessings, there are gold in affliction. Kaya mga kapatid, kung kayo ay may pinagdadaanan ngayon, ang hanapin nyo ay kung ano ang tinuturo ng Diyos sa inyo ngayon na mayroon kayong ganyang pinagdadaanan. May sakit ka, huwag mong sisihin ang Diyos. May tinuturo sa iyo ang Diyos. Dahil hindi ka naman magkakasakit kung wala kang nagawang kamalian sa buhay mo. Si Job, naunawaan niya na yung pinagdaanan ni Job na affliction ay pagsubok. Dahil ang sabi ng Bible in the book of Job, si Job ay matuwid na tao. Diyos ang nagsabi niyan. Hindi si Job ang nag-claim na siya ay righteous. It was God. Siya ang nag-declare na si Job ay righteous na tao. Matuwid, at sabi ng Panginoon, walang gaya ni Job sa kanyang panahon na natatakot sa Diyos, bagamat siya ay mayaman. Pinakamayaman siya doon sa kanyang panahon. Dinescribe ng Biblia, mga kapatid, gaano siya kayaman. Libo-libong mga tupa, kambing, mga baka. Ganun kasi ang sukatan ng kayamanan nung panahon na yon. Hindi cash. Hindi po dollar account, mga kapatid, kundi yung livestock, yung sukatan noon ng kayamanan. At sabi ng Biblia, walang katulad ni Job sa kanyang panahon. Subalit, nabaliktad ang lahat ng sitwasyon. Namatay lahat ng kanyang mga anak, at ang kanyang mga ari-arian ay naubos, at nagkaroon pa si Job ng matinding karamdaman na ano pa, mula ulo hanggang talampakan ay nagkaroon siya ng mga bukol na nagsisabog hanggang sa hindi na na-appreciate si Job ng kanyang asawa. Ibig sabihin, mga kapatid, matindi na yung kanyang kalagayan na yung asawa ni Job ay sumuko na. At ang sabi ng asawa ni Job,
Namamalagi ka pa ba sa pagtatapat sa Diyos mo? Sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Napakasakit pakinggan kung ikaw ay may pinagdadaanan sa buhay at ang asawa mo ay magsasalita ng ganyan. Pero sabi ng Biblia, sa lahat ng pinagdaanan ni Job na mga affliction, hindi siya nagkasala. Yung attitude ni Job sa Diyos ay pasado. Alam nyo mga kababayan, mga kapatid, napaka-importante ng attitude natin every time na mayroon tayong mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Ang lahat ng sasabihin mo kapag nasa panahon ka ng testing, during test, during examination, lahat ng kilos mo, sasalitain mo, sasabihin mo, at gagawin mo, graded po yan. Purihin ang Panginoon. Maaring may mga guro ngayon na nakikinig. During review, discussion, talagang maingay, palitan yan ng mga kuro-kuro. Pero pag sinabi ng teacher, okay, magkaroon tayo ng test, magkaroon ng examination, magte-take kayo ng exam, and during examination, lahat ng galaw, kilos, actuation ng mga estudyante ay graded ng teacher. Kaya kung sa tingin mo ikaw ay tinitest, kapatid, gandahan mo ang ugali mo dahil inoobserbahan ka ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kapighatian at pinapahintulot ng Diyos na dumaan ka dyan, gandahan mo lang ang ugali mo. Gandahan mo lang ang attitude mo. Dahil ginigrade ng Panginoon ang lahat ng sasabihin natin, kilos natin, priorities natin, kapag tayo ay nasa process na tinetest tayo ng Panginoon. Naalala ko dati, during exam, mga kapatid, tahimik ang lahat. Mahigpit pa noon yung mga teacher, mga kapatid. Dahil sa panahon na yon, wala pang mga batas-batas na maglilimita sa mga guro. Pinapalo pa kami noon ng mga teacher. At nakakabuti po yun. Kaya hindi ako pabor doon sa mga patakaran na bawal ng pagalitan ang estudyante. Kaya marami ngayong salbahe ng mga estudyante. Dahil ang mga guro, irereklamo kapag nagpagalit. Kami noon, yung tatay ko pa ang nagbibilin sa teacher, o paluin mo yung anak ko kapag pasaway. Nagbibigay pa yung tatay ko ng go signal sa guro, mga kapatid. And during exam, nahulog lang naman yung ballpen ko. Pinulot ko. During exam. Iba na ang interpretasyon doon ng teacher. Lahat ng lingon-lingon mo, lahat ng kilos-kilos mo. Mantakin mo ay minaynosan niya ako ng -5. Rosary, -5. Dahil napakahirap ng exam, 4 nga lang ang sagot ko. Minaynosan pa ako ng teacher ko ng 5 points. Di kulang pa ako ng isa. Mga kapatid, naalala ko yun, nakakatuwang maalala. Mga kapatid, yung mga ganong karanasan. 4 lang ang sagot ko, minaynosan pa ako ng 5 ng teacher ko. Dahil yumuko ako, pinulot ko yung ballpen. During test yon, exam, walang galawan. Mind your own paper. Ayan. Lahat ng lingon-lingon mo dyan, sisitahin ka. Bakit ko ito sinasabi, mga kapatid? Sa panahon na ikaw ay pinapahintulutan ng Diyos
na magkaroon ng mga affliction, sigurado akong may tinuturo sa iyo ang Panginoon. Kaya gandahan mo ang iyong attitude. Because the purpose of testing is not to demote, but to promote. Ang guro kapag nagbibigay ng test, hindi para ibagsak ang estudyante, kundi para i-promote. At hindi natin yan matututulan, mga kapatid. Kaya kapag may pinahintulot ang Diyos na affliction sa buhay mo, ang hanapin mo ay ang lesson. Panginoon, ano ba ang tinuturo mo sa akin sa mga nararanasan kong ito? Sa halip na sisihin mo ang Diyos, ripasuhin mo rin ang sarili mo. Nagkasakit ka, bakit ka nagkasakit? May inabuso ka sa katawan mo. Karamihan ngayon sa mga karamdamang malulubha, mga kapatid, ay bunga ng stress. Ayan, humahanga tayo doon sa napakabait na doktor na nagbablog, mga kapatid. Kilala nyo si Doc Willie Ong. Napakabait na doktor, sinishare niya ng walang bayad yung kanyang mga karunungan, mga kapatid. Grabe yung kanyang pagmamahal sa mga tao. Na dahil mayroon siyang kaalaman at as doktor, ini-inform niya ang mga tao kung ano ang dapat na matutunan upang alagaan ang kalusugan. Pero nakita natin sa kanyang huling mga vlog na mayroon siyang malubhang karamdaman. Minsan magtatanong tayo, bakit yung mga salbahing tao hindi nagkakasakit? Bakit yung mababait? Mga kapatid, hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon. Kapag ang Diyos ay may pinahintulot na sitwasyon sa buhay mo na hindi mo ginugusto, tiyak may mabuting layunin ang Panginoon. Mayroon siyang tinuturo sa iyo. And ayon po kay Dr. Ong, mga kapatid, nagsimula yung kanyang karamdaman na yan ay dahil sa stress. Kaya mga kapatid, umiwas-iwas kayo sa mga stressful na mga bagay. Magbawas tayo ng stress. Ang iba, ang sipag makipag-away, makipagbardagulan. Mga kapatid, ang sipag makipag-tarayan. Iwasan natin yung mga stressful na mga sitwasyon. Piliin natin ang kapayapaan. Magbawas kayo ng kaaway, mga kapatid. Ang itira nyo lang na kaaway ay si Satanas. Lahat ng kaaway nyo na tao, makipagbati kayo. Itira nyo lang si Satanas. Kasi si Satanas lang ang kaaway na hindi ng Diyos inutos na tayo ay makipagbati. Maliwanag yan, mga kapatid. Yung stress, kapag nag-ipon ka ng maraming stress sa katawan at nagkasakit ka, hindi ang kasalanan ng Diyos. May tinuturo ang Diyos sa iyo. Ayaw mo na magpahinga, puro katrabaho. Nagkasakit ka, inabuso mo yung katawan mo. Yung dapat oras ng pahinga mo, itinatrabaho mo. Yung dapat oras ng tulog mo, tinatrabaho mo dahil grabe ang paghahangad mong umasenso. Hindi naman masamang maghangad, pero dapat nasa tama lamang na kaparaanan. Mga kapatid, di ka natutulog, kakanegosyo. Napaunlad mo nga ang negosyo mo, napadali naman ang buhay mo. Yung pag-unlad mo, napunta sa ibang tao. Napunta sa kumbaga hindi mo naman napakinabangan. Namatay kang mapera, pero iba ang gumastos ng perang pinaghirapan mo. And that is reality, mga kapatid. Sabi nga ng isang advisor, mga kapatid, huwag masyadong magpakayaman to the point na hindi mo na naman yan magagamit sa personal mong buhay. Mag-iwan ka lang ng sapat. May pamana mo sa mga anak mo.
Pero yung sasabihin mo na habang buhay ang mga anak mo, wala nang gagawin, mabubuhay sa pinaghirapan mo, edi tinuruan mo rin lang silang maging tamad sa buhay nila. Mga kapatid, maganda yan, may maipamana kang konti na lumabis sa iyong kinailangan habang nabubuhay ka. Pero yung isusubsob mo yung trabaho mo o yung katawan mo sa trabaho, inabuse mo yung kalusugan mo, thinking na pag umasenso ka, wala nang kahirap-hirap ang mga anak mo, hindi naman nakakabuti yan sa mga anak natin. Yung sasabihin mo, magpapakayaman ka para wala nang kakailanganin ang mga anak mo. Anong gagawin ng mga anak mo? Maglustay ng maglustay sa pinaghirapan mo. Anong natutunan nila sa buhay? Wala. Mga kapatid. Maging balanse tayo. Kung mayroon ka mang dapat na marating na pag-unlad, yung sasapat lang sa pangangailangan ng buhay mo at ng pamilya mo upang ma-inspire silang magsumikap para sa kinabukasan nila. Hindi yung sasagutin mo na lahat ng kukonsumuhin nila sa buong buhay nila. Ikaw ang magpe-prepare. Mga kapatid, napabayaan mo tuloy ang paglilingkod mo sa Panginoon. False balance is abomination unto God. Mga kapatid. Kaya kung may mga kapighatian po kayo sa buhay, huwag niyo sisihin ang Diyos. Kundi bagkus, itanong natin sa Panginoon kung ano ito yung tamang tanong. Hindi yung, bakit Panginoon? Sa dinami ng mga tao, ako pa. Maling tanong yan. Kapag ikaw ay may kapighatian, ang itanong mo dapat sa Diyos, Panginoon, ano ba ang gusto mong matutunan ko kung bakit ito nangyayari sa akin? Yan ang tamang attitude, tamang tanong. Kasi may mga maling tanong sa Diyos kapag may kapighatian. Panginoon, sa dinami-dami, marami namang masasama dyan. Bakit ako pa? Maling tanong yan sa Diyos sa panahon ng kapighatian. Ang tamang tanong, Panginoon, ano po ba ang itinuturo mo sa akin kung bakit ko ito naranasan? Don't miss the lesson of affliction. Kasi ang iba, ayaw kunin ang lesson. Ang bitbit ay ang pain. Mga kapatid, yung pain, wala naman yung value. Ang may value sa affliction is not the pain. It is the lesson. Yan yung may value. Yan ang ginto. Kaya sinabi ko kanina that there are golds in affliction. May mga ginto sa kapighatian. Kung bubuksan mo lang ang iyong spiritual na kamalayan, makikita mo na marami kang matututunang mabuting bagay sa kapighatian kaysa sa kasaganaan ng buhay. Mga kapatid, ipagpapatuloy natin ito bukas. Ayokong itong madaliin dahil importante ito. Lalo-lalo na sa panahon ngayon na marami tayong mga kababayan na nakaka-relate. Kung kayo po ay nakaka-relate, pwede bang mag-comment kayo? Kung kumbinsido kayo, magkwento kayo ng inyong mga karanasan. Ano ba ang mga ginto nyo na naipon? Mga lesson, na golden lesson na napulot nyo nung kayo ay nakaranas ng kapighatian. Ano ba ang itinuro sa inyo ng Panginoon? Tulungan niyo ako to convince our viewers and listeners that there are blessings in affliction. Kaya ang topic natin ngayon is about the ministry of affliction. Ito po ay pag-aaral para sa mga gustong lumago sa pananampalataya. Pero kung ayaw mo lumago sa spiritual, di mo ma-appreciate yung topic na ito dahil ang gusto mo lang sa Diyos, blessing. Kapatid, purihin ang Panginoon at dito tayo muna magtatapos. Abangan nyo po ang part 2 nito bukas. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid at ibalik natin ang papuri sa Panginoon mga kapatid sa kanyang pangunawa na ipinagkaloob po sa inyo sa pagsubaybay natin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Jesus, maraming salamat po na sinamahan mo kami sa isang oras na pagtalakay ng iyong banal na salita. Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga taga-subaybay sa part 1 ng aming topic about the ministry of affliction. We pray God na yung mga golden lesson
na nais mong ituro sa bawat isa ay mapulot ng aming mga kababayan sa topic na ito. Na ma-realize po nila that there are blessings, there is gold in affliction. Kung mauunawaan namin ang iyong layunin sa bawat kapighatiang pinapahintulot mong maranasan ng bawat tao. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin po namin ang mga nasa kapighatian ngayon. Help them, Lord, to understand your purpose. Tulungan mo silang ma-realize ang kanilang mga dapat baguhin sa kanilang buhay na naging sanhi ng mga kapighatian. Yung mga may karamdaman, Panginoon, tulungan mo silang ma-realize bakit sila nagkaroon ng karamdaman upang hindi na mauulit ang karamdaman na bunga ng maaring pag-abuso ng katawan ng isang tao o pagpapabaya, bisyo, at anumang bagay na di na kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Purihin ka ngayong umaga. Salamat sa kaunawaan na ipinagkaloob mo sa amin at sa aming mga taga-subaybay. Magiging magaan ang pagdala namin ng kapighatian kung nauunawaan namin ang layunin nito sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Again, we pray to bless our listeners on air and viewers online. Patuloy mo silang samahan. Ang kapayapaan ng kaisipan ay patuloy na sumabawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin in the name of our Lord Jesus Christ. All the glory must be to your name, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. So mga kapatid, pwede kayong magkwento dyan, mag-testify kayo. Ano ba ang mga ginto na natutunan nyo nung kayo ay nakaranas ng affliction sa buhay? Share your story, mga kapatid. Mag-testify kayo dyan para ma-inspire yung mga magbabasa ng ating mga comment, mga kapatid. Kung kayo may patotoo, lumago kayo nung kayo ay nakaranas ng kapighatian, kayo ay mas tumatag pagkatapos ng kapighatian, kayo ay mas naging malapit sa Diyos nung kayo ay nasa kapighatian. Lahat ng gintong aral na iyong napulot sa panahon ng affliction, share those things to our viewers and listeners. Magiging encouragement yan sa kanila. Okay, mga kapatid, salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon at tayo po ay magtatapos na. Abangan nyo ang part 2 nito bukas. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay.